Welcome sa Pagkaing Pinoy. Gagawa tayo ngayon ng pandesal. At narito ang ating kaibigan na si Fe. Tutulungan niya tayong gumawa ng pandesal. Gagawa tayo ngayon ng pandesal. At eto ang ating mga ingredients. Meron tayong 1 cup of warm milk, 1 teaspoon of salt, half a cup of sugar, 2 teaspoon of yeast, half a cup of vegetable oil. Kung gusto nyo gumamit ng cooking oil or olive oil, pwede rin. At meron tayong half a cup of bread crumbs. Depende kung gaano kayo kadami gumamit ng breadcrumbs. At meron tayong 3 cups of plain flour. So ngayon, ang unang procedure natin is, kailangan natin of course ng malinis na bowl. At syempre, kailangan malinis ang kamay natin. So, ang una natin gagawin is imimix natin ang milk at saka ang yeast. Okay? So, kailangan na ang yeast. Lagyan natin together with milk. Halo lang natin siyang ganyan. Pagkatapos, maglalagay tayo ng 1 tablespoon na sugar. Iganon nyo lang siya. And then, i-mix nyo lang siya. Make sure na wala na siyang yung parang crumbs na galing sa yeast. And then, pag nagawa nyo na yan, na-mix nyo ng lahat, ang gagawin nyo is, isi-set aside nyo siya. At least 5 to 10 minutes. Depende sa gaano siya kabilis mag-bubbles. Kasi kailangan natin to pag siya ay talagang bubbles na. So, i-set aside natin to dyan sa isang tabi. Lagay natin to doon. Dito tayo ngayon sa dry ingredients, okay? So, ang ginagawa ko is, of course, yung flour natin. Imimix muna natin yung mga dry, kasama ang 1 teaspoon of salt. And then, half a cup of sugar. So, ang gagawin natin is, haluin lang natin sila. Make sure na mix lang lahat. Kasi kailangan natin hintayin yung pina-set aside nating yeast na may milk. So, habang hinihintay natin to, halo lang ng halo. Hindi na kailangan na i-sift yung flour. Hindi na. Depende kung gusto mo rin siya, pwede rin. Pero usually ako hindi na. Basta at least ang ginagamit ko yun talagang okay na flour. Plain flour na siya. So, ganyan. So, pwede na nating ilagay yung oil. So, half a cup siya. Maglagay lang tayo ng kahit na konting ano lang siya, butas sa ating hole. Tapos, ihalo natin siyang ganyan. And then, i-mix lang natin. Pag na-mix na natin sila, hihintayin natin na mag-bubbles yung sinet aside nating milk with yeast. Kasi 5 to 10 minutes talaga siya bago siya mag-bubbles. So, ang gagawin natin is, imimix natin tong maigi. Tapos, pag ready na yung ating yeast, saka natin siya ilalagay. Okay. Now, eto na ang ating pina-set aside na milk, yeast, and sugar. Kung makikita nyo, is talagang nag-bubble siya. Okay? So, ito yung kailangan natin na perfect para sa ating dough. Ang ngayon, ang gagawin natin, ibubuhos lang natin yan dito. Tapos, hahaluin lang natin. Para i-absorb niya yung nilagay nating yeast. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kung minsan, pag gagawa kayo ng dough, medyo sticky siya. So, huwag kayong mag-alala kasi meron ditong tinatawag na freak. So, meron dyan. Ang gagawin natin is, maglalagay tayo ng konti-konti lang. Huwag nyong dadamihan. Tapos, ang gagawin ko ngayon is, kamay na ang gagamitin ko. Kasi, mas madali ko siyang mamamasa. Malinis naman ang kamay ko, so okay lang.
Ganyan lang siya. Pag medyo sticky pa siya, pwede nyo na siyang gawin dito sa baba. So, mag-drop lang kayo ng konti. Ganyan. Tapos, lagyan nyo lang siya dito. Madali lang siya. Ayan. So, nailagay na natin siya dito. Ang gagawin natin is, magpo-form lang tayo ng bowl. Okay? Basta pag alam yung medyo sticky pa siya, dagdagan nyo lang ng konti. Tapos, imamasa natin siya ng 5 to 10 minutes. Depende yun sa pagmamasa nyo, kung mabilis kayo, mas mabilis yung matatapos. Okay? Okay, eto na siya. So, ang pag-aano lang yan is, hilahin nyo siyang pa ganon, i-fold nyo siyang pa ganon, tapos, yung dito niya, ilalagay nyo sa harap, pa ganon, hanggang sa ma-form nyo na siya. Kailangan mabilis. So, bibilisan ko para mas madali tayong matapos. Okay? Kasi kailangan natin ito ng 5 to 10 minutes. Yan. Basta push nyo lang ng konti. Ganon. Tulak, pabalik. Tulak, pabalik, ikot. Ganyan lang siya. Madali lang. Nakikita nyo, nagpo-form na siya. Nagiging, ano na siya, nagiging shiny. Ayan, nakita nyo siya, di ba? Pag ginano nyo siya is malambot. Okay? Ngayon, ang gagawin nyo, yung ginamit yung bowl, lalagyan nyo lang ito ng oil. So, ang ginagawa ko dyan is, papatakan ko lang siya ng konti. Tapos, spread ko lang yung mantika, yung oil. Ganyan. Tapos ito, ilalagay nyo siya. Paglagay nyo ganon, kailangan nyo siyang baliktarin. Para yung isa na nasa ilalim na may mantika is mapapaibabaw. Dahil kailangan natin yung may oil. Tapos, i-erase natin to ng... mas maganda siya kung whole night mo siyang ilalagay dito. Pero sa ngayon, ang gagawin natin maximum is 2 hours. So, maghihintay tayo ng 2 hours para mag-raise siya. So, ang ginagawa ko, pagkatapos ko dito is, nilalagyan ko siya ng cover. It's either towel or clean wrap. So, clean wrap ang ginagamit ko. Ayan. Tapos, maghihintay lang tayo ng, pinaka-maximum natin is 2 hours. Ayan. So, cover lang natin siya for 2 hours. Ayan. So, ang ginagawa ko dito, Ilalagay pa sa fridge. nasa inyo kung gusto nyo siyang ilagay sa oven o hayaan nyo lang siyang ganyan for another 2 hours. After 2 hours, ito na yung dough natin. So, tatanggalin na natin yung cover. At lagyan lang natin ng flour yung table natin. Lagyan lang natin ng konting flour. Then, kukunin na natin yung... Oh, before natin pala kunin. So, ipapunch muna natin siya. So, yan. Tapos, kunin na natin siya ulit. Lagay na natin dito yung dough. Then, ika-cut na natin ito. So, i-cut natin siya ng 3 parts. Okay, so ito yung first part. Ito siya. Then, ngayon naman, ika-cut natin siya. So, depende sa inyo kung ano yung size ng pandesal na gusto ninyo. So, gusto ko kasi yung malaking pandesal. Yung medyo malalaki. So, let's say, ganito kalalaki yung pandesal na gusto ko.
Okay. Ito yung mga pandesal na gusto ko. Then, okay. So, ngayon naman, gagamit tayo ng tray. Lalagyan natin ng wax paper. Okay. Then, i-grease lang natin ito. Next step, kukunin na natin itong ating breadcrumbs. Lalagyan na natin ng breadcrumbs. So, depende sa inyo kung gaano kadaming breadcrumbs yung gusto nyo ilagay sa pandesal. So, ako kasi gusto ko yung medyo madami. So, i-coat lang natin ng breadcrumbs. Then, lagay natin siya sa tray. Okay, so after nating ilagay sa tray, i-rice natin siya ulit. Ito yung magiging second rice. At tatakpan natin siya ng cloth. So, hahayaan natin tong umalsa for another 30 minutes. After 30 minutes, ito na yung itsura ng ating dough. Makikita nyo, mas lumaki ngayon yung dough natin. So, ready na natin siyang i-bake. Ilalagay na natin siya sa oven. Preheat na natin itong oven for about 10 minutes. Nakaset siya sa 180 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. So, ilalagay na natin siya sa oven. At ibe-bake natin ito for about 12 to 15 minutes. Ngayon, luto na yung ating pandesal. So, ito na yung itsura niya. Pwede na natin kunin sa oven. Ngayon, ito na yung ating pandesal. So, masarap to para sa breakfast at merienda. Pwede natin to lagyan ng latek para sa palaman or peanut butter or liver spread, whatever you like na palaman. So, I hope nag-enjoy kayo sa pagluluto natin ng pandesal. At I would like to thank Fe sa kanyang recipe para sa ating pandesal. So, thank you for watching. Please don't forget to share and subscribe for more upcoming recipes. Bye! Bum 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 bum.